Hi guys, may repair job na naman ako, no? Kagabi huminto itong aking ceiling fan. Okay naman yung ano niya. Yung fan niya, no? Yung maluwag naman, no? Freely. Kasi nung last time, inano ko siya, nilangisan ko lang, no? Pero kagabi, huminto na siya. Hindi ko alam kung ano naman ang nagka-trouble, no? Matagal na tong fan na to, guys, eh. Siyempre, overwork din siya. Kaya ang ginagawa ko, nung bumigay na to, minsan, nagkaroon ako ng isang, isang pan ito. So, alternately, inaano ko yan, pinagpapalitan ko yan. Yan, dalawa. So, doon nakalagay yun, no, sa may nakasabit na yon, yung holder na yon. So binaba ko muna, dadaling ko sa terrace, no, para maluwag ako doon mag-repair. Obligado na akong buksan ulit, baka umabot na ako ng motor. I-open ko na yung motor side niya para malinis ko na rin, baka ano na, punong-puno na ng dumi. Then I'll check also yung capacitor niya. Or kung may thermal resistor siya, chichikin ko na rin, baka bumigay na rin yun. So maraming pang paggagalingan, no? Pero wala naman sigurong sunog sa motor. Kasi original yan. Yan ang Camel. Tsaka matagal na rin ang service niyan. Ito na yung babaklasin ko na tong pan blade niya. Then, itong fan blade. Okay. Medyo matigas, Okay. So, ayan guys, no, nakaset up na sa resistance. Then, kukunin ko itong plug. Itong plug, no. Ilalagay ko yung tester ko dito. So, nakaganyan. Yung position yan, yan, nakaganyan. Iaano ko ngayon, itong ano niya, speed switch to. Ilalagay ko sa 1. 1. So, number 1, wala siya, no? Ayan, no? Wala. Tingnan ko muna, no? Pag-shorting ko muna. Okay, meron naman, no? So, 1, wala. Number 2, wala rin. So, open yung linya. Parang naka-jack lang yan, ano? Ito. Tapos dito sa ano niya, casing niya, may isang tornilyo sa likod, ano? Babaklasin ko lang yan. Natin tanggalin, ha? Sa harap. Kita ba? Okay. Tapos isa pa.
1.5 dito sa ang value ng capacitor 1.5, pero nare-readingan ko 1 point ano na lang 1.2. Medyo hindi na rin maganda ang lagay ng capacitor. Tapos bumili nga pala ako ng ano, no, dapat doon sa isang pan ko ilalagay sa isang motor. Yung isa rin yan na ano, troubleshoot ko rin. So dito ko na muna ilalagay. Yan, 3 ohms lang siya. Samantalang yung nakakabit nasa ano yung nakakabit nasa 6 point something. Napatid, no? Ito. Ano to? Linya tong napatid na to. Ito. Nakakabit dito sa may thermal resistor. Ito. Tapos lumabas dun sa ano. Dun sa may switch na siya lumabas. So common, maaari itong common sa ano no? Common doon sa switch. Common sa switch to, itong linya na to. Tapos ito, naglagay siya, doon siya naglagay sa common sa switch ng thermal resistor. Tapos ito naman, pumunta doon sa winding, ayun ito putol Tapos yung isa sa capacitor, ito. Etong isa naman sa start winding, no? Capacitor din to. So idudugtong ko yun, tsaka ito, pero magpapalit na ako nitong thermal resistor. Okay, so putulin ko na to. Medyo may kahirapan no? Yan, putulin ko na yan. Then maglalagay ako ng bagong thermal resistor. Kayasan ko muna ng konti, no? Gagano kasi yung mamaya. Ganito na lang. Tapos anin ko siya ng shrinkable tube. Ayan. Okay na. Ayan, ako pa dito, no? Ayan. Para matibay. Fast forward na guys, no? Medyo madugo yun sa motor may naputol na ano,
na alambre, yung primary pa naman. Ito yung ano, no, ito yung mga baba na yung reading, no. Nasa 1.2 microfarad. Ito 1.5 pinalitan ko. Pinalitan ko na. So hihinangin ko na lang, tapos mamaya magte-testing ko na. Ayan na guys, so gumagana na, no. Binaba ko na. Ito yung pinalitan ko, no. Isang capacitor 1.5 microfarad, tapos yung thermal resistor, at saka may cut dun sa main line, sa mismong ano, no, dun sa windings ng motor. Nagdugtong ako doon, nagdugtong ako ng alambre. So ayan, for the time being gumagana naman, okay naman siya. Tingnan ko lang kung ilang buwan siya tatagal.